Samahan niyo si teacher magbilang ng mga bato, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many stones are there? Kailan po kayo nagsimulang magturo? June 1948. I spent my younger years for 50 long years in teaching. Nurse nga ang konsana dahil gustong-gusto ko yung nakakep na pero wala. Wala nga kaming means para sa panggastos sa matrikula. Sa teaching lang noon, 2 pesos. Ang nanay ko naman ay biyuda na. She was only 28 years old nung mabiyuda ang nanay ko. Siyempre mahirap din dahil wala kang katulong, wala kang security. Kanya hindi ko natikman ang pagmamahal ng tatay. Ilang taon po kayo? Mga 2 years old lang ako. 5 kaming magkakapatid. Years old, wala na. Walang magulang, walang kapatid. Kanya nag-iisa na lang ako. Meron akong alagang 2 pusa. Parang sila na ang mga anak ko. Kanya, I feed them ahead of me. Before I eat, I let them eat first. Yung natanggap niyo na yung retirement pay, nasa na po? Naswindol nga. Meron isang babaeng lumapit sa akin na nagmakaawa. Meron raw siyang ilang milyon na nasa kanyang bag. Nasiraan yung kanyang sasakyan. Nakakatakot kanya. Ano kaya kung i-deposit ko sa bangko? She is to believe na kunwari nagpa-withdraw. Binidraw ko kaagad lahat. Sinilid naman sa bag niya. Meron siyang isang maliit na ladies bag doon sa portfolio niya. Kunwari, nilagay naman na gano'n. Tapos pinahawak sa akin. Nagtiwala naman ako at yung ladies bag ay talagang very bulky. Kala mo punong-puno ng pera. Yung pala newspaper na ang ganda-ganda ng pagkakabalot ng masking tape. Hindi ko naman nakita na yung babae. Di sana yung maski pang komersyal ko na lang naman para no meron ka ring income, puhunan, para may puhunan sanang kuwan. Mas gusto mo na makatanggap buwan-buwan? Sana.
121,000 yung nakita ang na-compute sa kanyang gratuity. Yun ang binayaran ng kanyang employer. Kasi nag-avail siya ng RA 1616 na retirement mode, that is take all. Pag sinabi mong take all, wala ka ng pension na aasahan doon. Kinuha mo yan lahat. Benepisyo mo for 50 years na walang parang mula. Wala na, oo. Manghihinayang nga ako pero walang wala na. Hindi na babalik. Sa halos isang siglo na, naranasan kong makisabay sa agos ng buhay. Masasabi kong marami na akong itinuro at natutunan. Karamihan ay itinuro sa akin ng karanasan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Maraming beses kang madadapa. Huwag panghinaan ng loob. Bumangon at magpakatatag. Huwag mawalan ng pag-asa. Ito po ang barangay captain namin, si Mr. Ernesto Valdez Sr. Nung namatay po ang mga magulang ninyo, saka mga kapatid ninyo, kanina na lang po kayo umasa noon. Yung konting honorarya ko na lang sa pagka-secretary. Naging barangay secretary naman ako ng mahabang panahon from 1993 up to 2014. Pero nitong 2015 na, sabi ng DILG diyan sa munisipyo, matanda na raw ako, dapat palitan na. Sa ngayon, siya ang aming advisor kasi ang mga problema kung may problema dito sa barangay, siya ang pinupuntahan namin na magtatanong kung anong gagawin namin. Wala po talagang sweldo ang advisor? Wala po sir. Galing po sa barangay council sir, nag-ipon-ipon kami ng konti-konti lang para meron kami may bigay naman kay madam. Kasi sir, kakaawa naman si madam, tumutulong sa barangay, hindi na magkapagtrabaho sa iba. Kaya binibigyan namin siya ng konting panggastos niya. Konti lang sir, 500 lang ang natatanggap niya buwan-buwan. Sabi ko nga, baka naman kayo magsisisi dahil nanggagaling sa inyo ang binibigay ninyo ang sa akin, ikako. Hindi naman, ika naman nila. Hindi ka na lang nahiyang sabihin nilang indigent ka, naging mistra ka. Sabi ko, bakit ako mahiya? Totoo naman ka ako. Bakit magpapanggap kang mayaman kung mahirap ka naman, ikako sa kanya. Ito po yung dati niyong bahay. Yan. Ano po dati yan? Pintuan. Pumasok ka dito. Salas na ito. Salas na yan. Tapos? Hanggang doon. Ito ang CR ng mga CR na noon. Nasaan na yung dati mong bahay? Ha? Wala, ito nga, giniba na lahat. Nawalan nga sila ng budget. Na-swindle ng magaling na kontraktor. This cost already 3 million. Hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos. Yan ako nakatira ngayon sa ilalim pero sa taas wala pang bubong. The poorest of the poor retiree. Homeless and penniless. May TV ako, walang saksakan. May refrigerator ako, walang saksakan dito. Mga damit, hindi ko pa nilalagay sa aparador at mamaya pagawa ito, di mawawala na naman ng kahon kako. Di dyan na muna kako.
Wala na akong ibang titirahan kung hindi doon eh. Kung alam ko lang na ganun ang mangyari, hindi ko nabana sa pinagiba. Yun lang iniisip ko, sir, eh. Halimbawa, saan ko ilalagay itong mga furnitures ko? 10 aparador, 3 bookcase, 3 matrimonial bed, 3 sala set, at 3 yung Durabox. Kanya, nag-iisip ako, saan ko kaya sasaksak itong mga gamit na ito. Ayaw mo itapon na eh? Ah, Ayaw mo itapon? ayaw ko naman itapon. Sabi nga nila, ipagbili mo na, ika nila maraming kuwan itong mga antiques. Ay, ayaw kong kuwan. Bahala na yung mga maiiwan ka ako. Baka sakali, lalong-lalo na wala akong kapera-pera, kung kukunin na ako ni Lord, kung sino man ang maggagastos sa akin, di maski sa kanila na ito. Sa paglilibing, halimbawa, kung ako'y mawawala na sa buhay, matutunan mong tanggapin ang isang kalagayan hindi mo na mababago. Minsan, kailangan nating tanggapin ang mga bagay na wala na at maging kontento sa kung ano pa ang natitira. Naawa ka sa sarili. Siyempre. Wala man lang makatulong sa akin na nasa malapit sa akin. Malulungkot. Marami kang mga kaibigan pero malalayo naman sila. Mga kapitbahay na lang Inasahan niyo ba na magiging mag-isa kayo pagtanda? Hindi. Hindi ko inaasahan. Ikala ko yung magkakasama kaming masaya sa pamilya, yung pala maaga naman silang kinuha ni Lord. Di sana kung buhay sila, di masaya kami sana.